Sa naganap na ika-38 anibersaryo ng Office of the Ombudsman, binigyang diin ng ahensya ang kanilang mahalagang tungkulin sa bansa at pagharap sa hamon kontra katiwalian. Ang report ni Rod Lagusan. Ang ating ginagawa rito ay dapat sa ikabubuti natin ng bansa. Yun lang ang ating iisipin. At siyempre, sa ikabubuti ng taong bayan, na may pag-asa pa ang Republika ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang naging talumpati sa ika-38 anibersaryo ng Office of the Ombudsman. Anya, mahalaga ang naturang ahensya na binuo ng konstitusyon sa ginagampanan nitong tungkulin sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, kinakailangan na may political maturity sa ahensya dahil nakasaalang-alang ang bansa rito. Sa kasalukuyang patuloy ang investigasyon at paghabol ng ahensya sa mga sangkot sa issue ng flood control project sa bansa. Ayon naman kay Ramon Magsaysay Awardee Father Flavio Villanueva sa kanyang naging homily sa misa sa Office of the Ombudsman, ang ahensya ay nagsisilbing independent watchman ng pamahalaan. Binigyang diin ni Villanueva na ang korupsyon ay hindi lang pagnanakaw ng pera kundi pagnanakaw din ng moral integrity. This is why the Ombudsman mission is not merely administrative or persecutorial. Let me say that the mission of the Ombudsman is something that is of a moral mandate. The Ombudsman is called not only to investigate wrongdoings, but to preserve moral courage within governance itself. Anya, ang pagiging tahimik sa maling gawain ay may tuturing na kasalanan. Nakiisa rin sa naturang misa si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carangdang. Una nang idineklara ng Supreme Court na void ang naging dismissal o pagtanggal sa kanya na nakaraang administrasyon. Ayon sa SC, walang administrative o disciplinary authority ang Pangulo sa overall Deputy Ombudsman. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.